mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Oh, Jimbo ah. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, napuyat tayo kagabi. Grabe. Grabe ang bardagulan kagabi. Charito. Nakakaloka ito. Ayan, kamusta naman kayo, mga buweks? Di ba? Parang ngarag na yung aking hair, di ba? Pero okay lang. Okay pa rin naman yung curly-curly niya, di ba? Ang ganda, oh. Di ba? Ang kapal. Ang kapal-kapal na mukha, di ba? Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan, 1 million viewers. My God. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika sa mundo ng pageantry, di ba? And please like this video. Thank you sa mga nag-likes. Ayan, para hindi may stroke. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Di ba? Charito ah. Anyway, eto na nga mga boys, no? Huwag na tayo magpa-chumpig-chumpig pa. Di ba? So, eto na nga yun, no? So, ngayon, umiingay na sa social media ang mga, alam niyo yun, mga gusto, mga wish list. Ayan, para sa Miss Grand Philippines. Grabe, sakit ng labi ko, mga buweks. Ayun, Nakagat ko kasi siya kanina habang kumakain ako ng pizza, nakakaloka. But anyway, ayan, may mga wish list na for Miss Grand Philippines candidates. Ayan, ang mga gusto nilang lumaban, no? Ewan ko kung bakit ito yung mga napili nila. Charing. Well, kahit naman sino manalo, supportahan natin, Jinwa. So, okay lang yan. But anyway, etong isa sa mga wish list nila, no? Ito ang si Chantal Smith. Tama ba yung pagkakaano ko? So, ayan ang ating Miss Eco International First Runner-up, diba? From last year, ayan. Ang sabi dito, a queen like her deserves the grandest stage. Let's be real. When it comes to the total package, this girl doesn't just tick boxes. She sets the damn standard. Ang charay ha. Deny her all you want, but even silence can't dim a storm. Ang charay naman ng ng introduction nitong gumawa nito, nakakaloka. Well, tignan natin kung makakaarangkada ba siya talaga, no? At kung sasali ba siya talaga, di ba? Kasi meron siya mga pagpaparamdam din. So, you'll never know, di ba? Mukhang marami ang sasali ngayon sa Miss Grand Philippines. Dito naman kay Raven Doctor, di ba? Sumali ito sa Miss Palawan, di ba? Last year sa Miss Universe Philippines. Ito naman ang sabi dito. Height, check na check daw, pasarela, untouchable, o diva. Wit, sharp enough to slice through the competition. Ang charay ha. She checks every box and then some. I just hope she considers Miss Grand Philippines because honestly, why not dominate where she clearly belongs? O Jimwon, Charay ah. Well, kailangan asikasuhin tuloy. I-polish ni Raven Doctor yung kanyang pasarela para sa akin. Kasi okay naman yung pasarela niya, maganda yung palo ng balakang. Pero para siyang hukob kasi, para siyang ganun, di ba? So, mas maganda kung ano siya, straight body. Pero yung beauty niya naman, okay lang naman sa akin. Okay lang, no? Kahit naman sa Miss Universe Philippines yung last year, hindi naman siya yung parang, sa akin, yung boom na boom yung beauty. Kumbaga, merong mga anggulo, meron siya mga aurahan na she's very gorgeous talaga. Lalo na sa photos. Well, tignan natin, baka kung sakaling sasali siya, makasungkit siya ng corona, di ba? Or masungkit niya yung Miss Grand Philippines crown. Eto pa, nakakaloka ito. Ayan. Si Eldars Nar. Tama ba yun? Eldars Nar. Ayan. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. But eto ang sabi dito. She's not just a beauty with brains. She owns
the runway like it built for her. Ayan. Let her step into Miss Grand and watch the rest fade into background noise. Ang charay, ah. Well, to be honest, hindi ko siya kilala. But anyway, I think she's okay. Kung sasali siya, edi sumali siya. Di ba? Ganun lang yon. So, kung sino yung mananalo, supportahan lang natin, di ba? Okay, ito naman si Graciela Layman. Itong aking friend. Ayan, friend ko yan sa Instagram. So, matagal niya na akong fina-follow. At saka na, ako ba yung nag-follow sa kanya? Siya yata yung nag-follow sa akin. Yung, siguro parang 2,000 pa lang yung, yung followers ko sa Instagram. Mukhang mabait to, si Graciela. Ito ang sabi dito. At saka she's pretty ha. Ang sabi dito, she will always be the Miss Grand Philippines Queen we never had. But because she couldn't win it, tama ba? Because she couldn't win it, but because the crown couldn't keep up. We are done waiting, babe. Ayan, sabi dito. It's time for your comeback. And this time, they better be ready. O, diba? Naniniwala naman ako dyan. Kung hindi ako nagkakamali, etong si Graciela, nagwo-work siya sa ngayon sa sa Philippine Airlines. Ayan, no? Sa as flight attendant. 'Di ba sumali to ng ng Binibining Pilipinas? Kung hindi ako nagkakamali siya yung ginawa ni Paolo Ballesteros nung national costume na tikbalang ba yun? Ang ganda-ganda, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, nag-ano ba siya noon? Nag-best in national costume. Basta ang ganda-ganda noon. Grabe, no? Talagang pasabog yun. Ang bulabog talaga yun sa Binibining Pilipinas. At saka napakaganda ng katawan nito. So, pwedeng-pwede siya for me. Dito kay ano ba? El Desnar, medyo hindi ko siya kilala. So, wala akong masyadong masabi dito kay girl. Mukhang pretty din naman si girl. Okay, eto pa, syempre, nakakaloka naman ito. International to Grand. Ito namang si Angelica Lopez. Itong aking friend ko rin, no? Sa Instagram, mabait din ito. So, ayan sabi, why not? This queen doesn't just step on stage. She owns it, serving face, body, and attitude every damn time. Antara, yeah. Stunners like her don't compete. They dominate. Ayan, naniniwala naman ako dyan. Kasi last year, nakita naman natin yung laban nitong si Angelica Lopez, di ba, sa Miss International 2024. At talaga namang, ay, parang hindi Miss International lang sinalina nito mga buweks. Parang para siyang gumig-grand international, di ba? Parang ganon. Yung pasarela niya. At saka ang ganda ng body nito, ah. Parang feeling ko pwede rin itong mambulabog talaga sa Miss Grand Philippines. Pero depende na lang din kung sino yung mga makakalaban niya dyan, di ba? So, eto rin, nakakaloka naman ito. Ito pa yung isa kong hinihintay. Nasasabihan niya daw kung unang-una daw pagsasali talaga siya. Well, titignan natin yung kung totoo ba yan, di ba? Kasi naghahantay pa rin naman. Kasi ito naman kasing Miss Grand Philippines, ang tagal-tagal di ba, nakakaloka. Busy pa yata si ALB sa pagtakbo. Sa Zambales, sa aming bayan, sa Olongapo, nakakaloka. So, eto nga, no, ang sabi dito, Anita Rose Gomez. O, Jimba. So, pasabog ito. That body, unmatched. O, Jimba. She's serving the best physique in the Philippines. If Miss Grand International is looking for a showstopper, ayan, a showstopper, then it's game over. Ancharay, she's not just a contender. She is the crown. Ancharay, gusto ko yan. She is the crown. Not only a contender. Well, sang-ayon naman ako dyan. Kasi alam naman natin, tignan nyo naman, ang beauty naming mga taga-Olongapo. Di ba? Ibang-iba ang aming mga beauty. Alam nyo yan, di ba? Si Jo Opiaza, Megan Young, di ba? Ayan, si Anita Rose Gomez. Alam niyo na, di ba? Pwedeng-pwede talaga dyan si Anita Rose Gomez. Tingin ko, yung pasarela din ito, di ba? Pwede rin pang Miss Grand, di ba? Gustong-gusto, at saka yung energy niya, at saka yung power niya, di ba? At saka maganda ang communication skills. So talaga namang kung matutuloy itong si Anita Rose Gomez sa Miss Grand Philippines ay talaga naman, nako mga buweks ha.
alam nyo na ang mga pangmalakasan talaga at isa dyan si Anita Rose Gomez. Eto pang nakakaloka, ayan. Si Herlin Budol daw, ayan mukhang ginalaw na nga rin ba ang baso. Dati, ano, di ba, ang sabi dito, wish, ano ba, yan? Wish miss pala, wish missed. Ayan, hindi wish list. So ayan, may mga umiingay-ingay na ginalaw na din ba nitong si ano, Herlin Budol ang baso kasi nga puro pa ano rin 'to sa social media, puro pasabog din. Mukhang parang may pinaghahandaang pageant din ito, 'no? But titignan natin. Ang sabi dito, Herlin Budol doesn't just walk this stage, she owns it. Her passerella is so smooth. It should come with a warning level. Ang taray ha, warning level talaga. Label pala. Ano ba yan? Naloka naman ako. Warning label. Ayan, hindi level. Warning label talaga. Naloka naman ako doon. Ayan. With that towering height and snatch figure, she's not just pageant ready. She's the blueprint of Miss Grand. Ang taray sa blueprint ha, wala naman ako masabi dyan, nakakaloka naman. Parang sobra-sobrang hype yan ha, di ba? Sobra-sobrang titulo, ayan, powerful ang sinabi ha. Well, tignan natin kung sasali itong si Herlin Budol, talagang sabog ang entablado ng Miss Grand Philippines. At saka maganda rin ang pasarela nito, at saka maganda rin yung katawan nito. Kaya nga lang sana, this time, kung matutuloy man siya, magseryoso na siya, 'di ba? At saka sana okay lang yung ano, hindi mag-English-English, okay lang yung Tagalog, basta yung ano, may conviction yung pagsasalita niya, yun yung ano, maayos, 'no? Hindi yung dadaanin sa laro, ayan. Panigurado ko kayang-kaya naman ni Herlin Budol 'yan. Eto naman si Michelle Arceo, ayan naman si Michelle Arceo, ang sabi naman dito isa pa rin 'tong queen natin, 'di ba? 2024, tama ba? Nung sumali siya ng Reina Hispano-Americana, sorry, 2023, kung hindi ako nagkakamali. So, ayan, nag-second runner-up siya doon, di ba? So, ang sabi dito, another comeback queen is stepping up. If we are talking about who's built for the grandest stage, don't get it twisted. This girl isn't just ready to slay. She's coming to she's coming to dismantle, diva and Chara. Well, for me, si Michelle Arceo, I never been a fan of Michelle Arceo, no? Pero nagustuhan ko siya dun sa Reina Hispano-Americana, yung laban niya doon. And of course, yung kanyang communication skills. Pero kung yung mga nabanggit natin ay magsisisalinan, ay talaga naman, good luck kay Michelle Arceo. Sana makaano siya, maasungkit siya ng corona, no? Or kung papalarin siya sa Miss Grand Philippines, why not? Maganda rin yung face nitong si Michelle Arceo. So, ayun, I like her beauty as well. Anyway, ito naman, no, nakakaloka naman ito. Siyempre, ito matagal na itong mga napapabalita at saka itong si April Smith ay talaga naman nag-ingay ito sa social media. Mukhang ano rin ito, mukhang may plano rin ito magbalik sa entablado sa beauty pageant stage. Ang sabi naman dito, I seriously hope she considers joining Miss Grand Philippines 2025 because let's be real when it comes to passerella. This girl does not come to play. You can't miss her on the runway. She's got the fierce strut, commanding presence, and undeniable stage power that eats the competition alive. If she joins, the crown should just start packing its bags. She could easily become the second black queen to win Miss Grand International. Masyado naman yata tayong advance doon. Well, for me, sa April Smith, I believe she's gorgeous, matangkad, ang ganda ng skin tone. Um, but always remember that Miss Grand International it's not always about the pasarela or kung gaano ka kagaling sa pasarela. Remember si Rachel Gupta, 'di ba? So siya yung naging Miss Grand International nung last year, but
all we knew and all we've seen na si Rachel Gupta ay hindi naman ganon kagaling sa pasarela. Face card, attitude, marketable, 'di ba? Body, business, 'di ba? So 'yun ang pinag-uusapan dito, hindi lang pasarela. So yung pasarela parang pwede ring ano 'yan, pwede ring isang sangkap dito sa kompetisyon. But I believe hindi 'yan yung pinaka, alam niyo 'yon, pinaka-major na hinahanap sa Miss Grand International. Well, she's gorgeous, pero alam din naman natin sa Miss Grand International, ang mga sumasali diyan ay talaga namang majority of them talaga namang Diyosahan, 'no? So tignan natin kung baka mamaya 'pag sumali siya sa Miss Grand Philippines, eh, masungkit niya ang corona, eh, baka naman kaya niya makipagbardagulan din dito sa mga kandidata, sa mga kandidatang darating dito sa ano, na lalaban dito sa Miss Grand International, 'di ba? So anyway, dito naman tayo kay ano, kay Gabriel Basiano, tama ba? Paano ba yung basa dun? Gabriel Basiano ba or Gabriel Basiano? So si Gabby Basiano, ayan. Sabi dito, second on the list is none other than Gabriel Basiano. Sorry, Gabby Basiano, ayan. Hindi, I never get used to her name. I don't know. Maybe I'm not just like, a fan of her. But, she's gorgeous, but I'm just not a fan of her. Etong sabi dito, let's just be real. If we're talking about the Miss Grand prototype, she's already the mold. From that commanding height to the perfectly sculpted frame and a presence that shuts down a room before she even speaks. She's the kind of queen who doesn't need to try hard because the aura alone does not work. If there's a handbook on how the sorry, if there's a handbook on how to carry the Miss Grand brand, Gabriela Basiano didn't read it. She is it, o Jimbo Antaraya. Well, for me personally, ang sabi dito, siya daw ang prototype ng Miss Grand International. But for me personally, hindi yan yung hindi yan yung nakikita ko. I don't think she's the prototype. She's gorgeous. Maganda si Gabby, but I disagree naman dito na she's the prototype. Maganda and kumukuda din naman itong si Gabby. But if we're gonna say that she's the prototype of Miss Grand International, for me, hindi ko pa nakikita yon. Siguro we'll see. Baka naman kung halimbawa sumali nga siya, eh, biglang magkaroon ng pagbabago sa kanyang ano eh, styling, sa kanyang kumbaga mas gumanda pa siya, ganon. But kung sasabihin natin na she's the prototype, I don't think so. I don't think so. Hindi ko pa yan nakikita ngayon. But we'll see kung matutuloy siya talaga sa Miss Grand Philippines. Malay mo, di ba? You'll never know. Baka bigla siyang bumulaga. But at the moment, hindi yan yung masasabi kong prototype ng Miss Grand International. I've been watching Miss Grand International for many times now, no? Since the beginning na nag-start ang Miss Grand International. And ilang beses ko na itong pinanood, no? Yung kanilang coronation night. And we became one of the official accredited media partner sa Miss Grand International. At nakita ko naman talaga yung mga kalibre ng lahat ng reyna ng Miss Grand International kasi nandun sila sa ano lahat. Sa Bogor, Indonesia. Yung kay Roberta Tamundong sa ano yon, Miss Grand International 2022. 10th anniversary nila. Nandun lahat nung mga nakoronahan, yung kanilang title holders. Nandun sila lahat. So, I don't think ito yung prototype, no? But she's gorgeous. We'll see. Malay nyo, bigla siyang mambulabog, di ba? So, ayun. But anyway, ito na nga, no? Ito na, nakakaloka. So, ito na, ginalaw na daw ba? Ayan, ni Celeste Cortesi ang baso. Kasi nga, ito nang ano tawag dito, sa MMD. Eh, alam naman natin na naggumawa ito ng ingay sa social media nung parang few months ago, no? Na parang may interest sumali sa Miss Grand International, no? Or Miss Grand Philippines. But anyway, ang sabi dito,
Celeste Cortesi, the ultimate wish of every pageant fan, her comeback. It's time for redemption. Time to snatch what rights sorry, what's rightfully hers, the first golden crown. She got the face, the fire, and the legacy. O Jimbuan, Taraya. This stage is calling. Let's make noise. Let's push. Let's bring her back. The comeback will be legendary, and this time, she's not here to play. She's here to dominate. O, di ba? Gusto ko naman yan. Oo. Mukha naman talagang itong si Celeste Cortez ay napaka-perfect na isabak sa Miss Grand International at naniniwala ako na kung talagang matuloy ito si Celeste Cortez, no, sa Miss Grand Philippines, eh baka sa kanya na talaga ibigay yung corona. Kasi yan talaga ang prototype ng Miss Grand International. Yan talaga. 'Di ba etong si Celeste Cortez. Saan mo mang anggulong tignan, eh talagang yan ang prototype, no? Na masasabi ko. At saka, ayun nga, no, ginalaw na daw ba nito ang baso, nakakaloka ito, di ba? Kung si Michelle D ay nag-ingay nung mga nakaraang buwan na nagpakita ng interes sa Miss Grand Philippines, eto namang si Celeste Cortez ay nagpakita din. But anyway, eto nga, dito naman tayo kay Michelle Marquez D. Ang sabi dito, another queen, the pageant world is screaming for the one who checks every damn box Miss Grand International is looking for, diba? Beauty and match. Stage presence, magnetic. Spoken word, lethal. O, Jimbuan Taraya. This Reina isn't just one of the best in the Philippines. She is the standard. O, Jimbuan Taray naman. Grabe naman, ang bibigat naman ng mga salitang sinabi, di ba? Which is makatotohanan naman talaga. I believe pag itong dalawang ito ay sumali talaga ng Miss Grand Philippines, panigurado ko magiging Alexi Brooks at saka parang Alexi Brooks versus hindi Iliana, versus Atisa Manalo. Alexi Brooks versus Atisa Manalo nung Miss Universe Philippines 2024. Tingin ko, etong dalawang to ay talagang magiging maingay. Magbabardagulan talaga itong dalawang ito, no? Kung iisipin nyo, dalawang Miss Universe Philippines who represented our country na magkasunod na taon. Tapos magbabardagulan sa iisang intablado. 'Di ba? Nakakaloka. So, speaking of Celeste Cortesi, kasi nag-reply siya doon sa post na ito. Ang sabi niya dito, game ako, tara. Sabi niya ganon, o diwa? So, ayan na, mukhang talagang ginalaw na ni Celeste Cortez ang baso, nakakaloka. Pag ito talaga si Celeste Cortez ang magiging kandidata natin sa Miss Grand International ngayong taon, ay die, mga buweks. Sobrang benta nito, no? Yung ganitong beauty na talaga naman, ay grabe, high caliber beauty at saka ang ganda ng katawan, ang ganda ng pasarela. Grabe, talagang, ay nako, parang hindi ito talaga papakawalan ni Papa Nawat, lalong-lalo na sa ALV. So talagang waging-wagi tayo dito, no? So parang dito pa lang sa ginawa ni Celeste Cortez na pagko-comment niya diyan, masasabi mong parang ginalaw niya na yung baso di ba? Kasi jokes are always half meant. 'Di ba? 50-50. Ibig sabihin, pwedeng hindi totoo, pwedeng totoo. 'Di ba? Half meant. So parang kahit na sabihin nating half meant ito or joke ito, that means to say, nagpakita siya ng interes. So obviously, ginalaw yung baso, no? So hinihintay na lang natin kung talagang susulpot siya sa Miss Grand Philippines, anong tawag dito? Stage, di ba? Or screening muna, ayan. At sana talaga ituloy ni Celeste Cortez, di ba? Kasi parang, kung ako yung tatanungin yung mga buweks, siya talaga yung nakikita kong karapat-dapat, if ever, na lalaban ito sa Miss Grand Philippines ngayon. Nakikita ko na puwedeng siya yung makasungkit ng kauna-unahang Golden Crown for the Philippines, 'no. Kumbaga, gusto rin niya ni Papa Nawat, 'di ba, nag-aano rin diyan si Papa Nawat, yung
Ni-repost nga yung anong tawag dito, yung video niya na rumarampa siya sa bench, 'di ba? 'Di ba inano 'yan, ni-repost ni Papa Nawat sa ano, sa anong tawag dito, sa kanyang My Day, 'di ba, sa Instagram. So, alam niyo na bet na siya ni ibig sabihin na bet siya ni Papa Nawat 'no. Ayan, parang feeling ko magiging mga pamalakasan diyan si ano, Celeste Cortesi, Michelle Marquez D, Anita Rose Gomez, at saka si Herlin Budol. Kung talagang itong apat na ito ay ma-push talaga, 'di ba? Nakakaloka ang magiging bardagulan ngayon sa ano, baka maging mas maingay pa yung ano, yung Miss Grand Philippines ngayong taon kaysa Miss Universe Philippines, 'di ba? But anyway mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Magingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya! Bye!